Good morning mga kapatid. Tayo po ay nasa day 77 na ng ating morning devotion. At ito po ay pinamagatang A Witness to All Nation. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na dakila sa umagang ito ay Ikaw ay binibigyan namin ng kapurihan, Panginoon, at ibinabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa iyo. Gabayan mo po ang iyong lingkod sa pagdadala ng devotion sa umagang ito at ang iyong banal na Espiritu ang manguna sa akin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong scripture ay matatagpuan sa Matthew 24:14. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. At sa Tagalog po ay ganito ang sinasabi, at ipangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa kadarating ang bukas. Meron pong 3 punto na ating pong tatalakayin sa umagang ito. Ang una po ay ang recognizing the global call o yung pagkakilala po sa pagkakatawag sa daigdig. Ang kahalagahan po ng verse na ito ay ang pagbabahagi ng salita ng Diyos tungkol sa paghahari ng Diyos para sa lahat. Kahit ano pa ang kanilang cultural background o saan mang dako, ito'y isang panawagan at utos ni Lord to be a witness for Christ, to spread His message of love, mercy, grace, and redemption. Parte rin ito ng evangelism and mission. It involves sharing your faith, values, and belief. At ang pangalawa po ay praying for opportunities across cultures. Hilingin din natin sa ating Panginoon na bigyan tayo ng pagkakataon na magbahagi from different cultures. Bago tayo magbahagi ay meron din tayong dapat na matutunan. We need to understand the Great Commission. Jesus instructed His followers to go and make disciples of all nations. Ito ay mababasa natin sa Matthew 28:19-20. Kailangan din ay tayo ay pinangungunahan ng banal na Espiritu para makita ang ating mga sasabihin ay nauunawaan nila. Develop communication skills para madali tayong makausap at sila ay matuto at makinig. Show them our compassion and empathy, humility, care, and understanding. Makita nila yung ating malasakit, yung ating pangunawa, at sa kanilang kinalalagyan ay makita natin yung kanilang kahinaan at kung saan natin sila pwedeng gamitin. Ang pangatlo ay ang supporting global mission. How can we support para po sa mga gawain? Maari po natin silang tulungan by praying for other ministries, evangelists, and churches. Habang sila ay nagbabahagi ng salita ni Lord, tayo sa iba't ibang lugar, kasama nila sa ating mga panalangin. They need our prayers and love. At kung ano ang kaya nating itulong at ibigay para sa kanila, maging intercessor tayo. Pray for strength and resources. Demonstrate Christ-like character. Makita nila na ang character mo ay nakikita yung Panginoon sa buhay mo. At yung sinasabi naman po na the end will come after the gospel has been preached to all nations, it doesn't necessarily mean that the end will come immediately after the gospel is preached, but rather, it is mark the culmination o yung kasukdulan ng plano ng Diyos sa tao para makita nila at maramdaman nila yung pagtubos sa atin ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos lamang ang nakakaalam ng takdang panahon kung kailan mangyayari ang the end is near na sinasabi sa ating devotion ngayong umaga. Tayo po'y manalangin. Gawin mo po kaming karapat-dapat na maging saksi mo at tapat na naglilingkod sa iyo upang maisagawa namin ang iyong utos at atas sa amin. Ikaw nawa, Panginoon, ang magbukas ng puso ng bawat isa
At nawa ay magamit mo, Panginoon, ang bawat isa sa pagbabahagi na iyong salita na nararapat lamang na maiparating sa buong bansa, Panginoon. Lord, salamat po sa umagang ito at alam namin na ikaw ang mangunguna sa bawat isa na magdadala ng devotion sa aming 100 years. Maraming salamat sa inyong lahat at bukas ay magkita-kita muli tayo sa panibagong devotion. Maraming salamat.